Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Gab at ako ang makakasama nyo sa asignaturang Filipino. Ngayon ay sisimulan natin ang Quarter 2, Week 1 ng ating aralin. Inaasahan kong magiging masaya, makabuluhan at marami kayong matututunan sa ating talakayan. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang napag-aralan natin kahapon. Sino ang makapagsasabi kung ano ang ating aralin kahapon? Magaling! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa patinig at katinig. Ngayon naman, bakit kaya mahalaga ang patinig at katinig sa pagbuo ng salita? Tama! Mahalaga ang patinig at katinig dahil sila ay nagtutulungan upang makabuo ng tamang tunog, pantig, at mga salitang may kahulugan. Kung wala ang isa, hindi makabubuo ng maayos ang isang salita. Ngayon, sino ang maaaring magbigay ng halimbawa ng patinig at katinig? Very good! Ibig sabihin, naintindihan ninyo at naisapuso ang ating tinalakay kahapon. Bilang pagpapatuloy ng ating maayos na pagkatuto, balikan naman natin ang ating mga alituntunin sa asignatura. Ito ang tinatawag na PAM rules. Una, ang letrang P ay nangangahulugang panatilihin ang kalinisan. Ibig sabihin, panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran at ayusin ang ating mga gamit. Sunod naman ay ang letrang A na nangangahulugang aktibong makibahagi sa klase. Kaya naman, mahalagang makinig ng mabuti at makiisa sa lahat ng gawain at talakayan. Para naman sa letrang M, ito ay nangangahulugang maging magalang. Dapat natin igalang ang ating guro at ang bawat kaklase sa lahat ng oras. At panghuli, ang isa pang letrang M, maging mabuting halimbawa. Lagi natin ginagawa ang tama at magsisilbi tayong huwaran sa loob at labas ng silid-aralan. Tandaan, ang pagsunod sa PAM rules ay makakatulong upang maging maayos ang ating klase sa araw-araw. Mga bata, nakikita nyo ba ang isang magic box na katabi ni Teacher Gab? Nais nyo bang malaman kung ano ang laman nito? Ayan, sa loob ng kahon ay may mga letra. Tumaas ng kamay sa mga nais magsagot at sasabihin niya kung ang letra na kanyang nababasa ay isang patinig o katinig at magbibigay ng isang salitang nagsisimula rito. Handa na ba kayo? Para sa ating unang kalahok, anong letra ang iyong nakikita? Ang letrang B ba ay isang katinig o patinig? Magbigay ng halimbawa. Tumpak. Ang letrang B ay isang katinig. Ang iba pang salitang nagsisimula sa letrang B ay baboy, bata, at bintana. Para sa ating ikalawang estudyante, anong letra ang iyong nakikita? Ano ito? Katinig o patinig? Magbigay ng halimbawa. Mahusay, ang letrang M ay isang katinig. Ang iba pang salitang nagsisimula sa letrang M ay manok,
mesa, at makina. At para sa ating ikatlong estudyante, anong letra ang iyong nakikita? Ano ito? Katinig o patinig? Magbigay ng halimbawa. Magaling! Ang letrang A ay isang patinig. Ang iba pang salitang nagsisimula sa letrang A ay aso, araw, at atis. Very good ang lahat. Bigyan naman natin ang bawat isa ng isang palm clap. Paano nga ba ito? Panoodin muna si Teacher Gab. Pam, 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 clap, clap. Ngayon, gawin natin lahat. Pam, pam, pam. Ayan. Dahil alam nyo na ang pinagkaiba ng mga ito, ngayon naman ay dadako tayo sa mas malalim na talakayan tungkol dito. Para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan. Una, natutukoy ang mga pantig na binubuo ng katinig at patinig. Ikalawa, nabibigkas ng malinaw ang mga pantig na katinig-patinig sa pamamagitan ng pagpapalakpak at pasalita. At ikatlo, na ipapakita ang interes sa pagbigkas ng mga pantig sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain sa klase. Sa madaling salita, sa dulo ng ating aralin, inaasahan na hindi lamang nyo matutukoy at mabibigkas ang mga pantig, kundi maipapakita rin ninyo ang inyong sigla at pakikilahok sa klase. Ngayon, tayo naman ay magkakaroon ng isang masayang gawain na pinamagatang clap and say. Sa gawain ito, bibigkasin ko ang tunog ng isang letra. Maaaring ito ay katinig at patinig. Ang inyong gawain ay pagsamahin ang mga tunog upang makabuo ng tamang pantig na katinig-patinig. Pagkatapos, sabay-sabay niyong bibigkasin ang pantig habang nagpapalakpak. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang bilang, B plus A. Ba. M plus A. Mu. S plus O. So. Mahusay ang inyong pakikinig at pagsasagot. Dahil dyan, bigyan natin ang ating sarili ng palm clap. 1, 2, 3, pam pam pam. Ngayon na nasanay na kayo sa pagsasama ng mga tunog upang makabuo ng pantig, dadako naman tayo sa susunod na bahagi ng ating aralin kung saan mas lalo pa nating mauunawaan ang mga pantig at ang kanilang gamit sa pagbuo ng mga salita. Sa araling ito, matututunan natin kung paano binibigkas ang mga pantig na bumubuo sa mga salita, lalo na ang katinig-patinig o KP. Ang pantig ay ang bawat bugso o hati ng salita kapag ito ay binibigkas. Ang katinig-patinig o KP ay isang uri ng pantig na binubuo ng isang katinig, consonant, na sinusundan ng isang patinig, vowel. Halimbawa ng mga pantig na may katinig-patinig. Pakinggan ang tunog ng mga letra mula kay Teacher Gab at inyong bigkasin ang mga pantig. M na may A. Ma. S na may I. Si. T na may O. To. B na may E. Be. P
na may U. Pu. Ngayon, muling bigkasin ng sabay-sabay ang mga pantig. Ang mga pantig ay dapat bigkasin ng malinaw ayon sa tunog ng katinig at patinig. Ngayon, tingnan naman natin kung paano ito bumubuo ng salita. Ipinapakita nito na ang salita ay binubuo ng mga pantig. Ang lalaki ay may 3 pantig na la, la, at ki. Makikita rito na ang L at K ay isang katinig at ang A at I ay isang mga patinig. Ito naman ang halimbawa ng mga salita na may katinig-patinig. Mga bata, sabay-sabay natin bigkasin. Pa, so, paso. Ta, la, tala. Sa, ko, sako. Ba, ka, baka. Ta, sa, tasa. Ma, pa, mapa. Pa, na, pana. Sa, la, sala. Sa, wa, sawa. Tandaan, una, ang pantig ay binubuo ng tunog ng katinig at patinig. Pangalawa, ang KP o katinig-patinig ang pinakapanyak na uri ng pantig. At pangatlo, ang pagpapantig ay paraan ng paghahati ng salita. Mga bata, ano nga ulit ang ibig sabihin ng katinig-patinig? Mahusay! Ngayon, magbigay ng isang salitang may 3 pantig. Magaling! Paano nakatutulong ang pantig sa tamang pagbigkas ng salita? Tumpak. Ang katinig-patinig ay isang uri ng pantig na binubuo ng isang katinig at isang patinig. Ang mga pantig na ito ang nagsisilbing pundasyon sa pagbuo ng mga salita. Sa pamamagitan ng tamang paghahati at pagbigkas ng mga pantig, nagiging mas madali para sa atin na mabasa, maunawaan, at mabigkas ng wasto ang mga salita. Dahil malinaw na sa inyo ang ating tinalakay, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain na binubuo ng 3 grupo. Mayroon kayong 10 minuto para sa pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, bibigyan kayo ng basket na may mga larawan ng iba't ibang salita. Piliin lamang ang mga larawan na may salitang nabibilang sa katinig-patinig pattern. Ididikit nyo ang napiling larawan sa papel na inihanda ng guro. Pagkatapos, hatiin ang salita sa tamang pantig. Para naman sa ikalawang pangkat, mag-iisip ang bawat mag-aaral ng 3 salita na may katinig-patinig pattern. Isusulat nila ang mga salita sa papel na inihanda ng guro at hahatiin sa pantig. At sa ikatlong pangkat naman ay magbibigay ang guro ng mga salitang may katinig-patinig pattern. Ipapakita ng bawat pangkat sa harap ng klase ang tamang pagpapantig sa pamamagitan ng pagpapalakpak sa bawat pantig at pagsasabi kung ilang pantig ang salita.
Panatilihin ang kaayusan sa pamamagitan ng pagiging tahimik at pakikisa sa pangkatang gawain. Ang gagaling nyo! Halina't bigyan natin ang bawat isa ng masigapong pam clap. Pam pam pam. Ayan. Ngayon, maghanda ng isang malinis na papel para sa ating pagtataya. At isulat ang inyong pangalan sa itaas. Handa na ba kayo? Para sa ating panuto, sa lungguhitan ang mga pantig na may anyong katinig, patinig o tinatawag na KP. Unang bilang, ma, am, sa. Sa lungguhitan ang anyong KP. Ikalawang bilang, ip, ba, at. Para naman sa ikatlong bilang, to, ot, li. Alin dito ang may anyong KP? Ikaapat na bilang, pa, an. At para naman sa panglima, ko, ok, ni. Narito ang mga tamang sagot. Para sa ating takdang aralin, maghanap ng 3 bagay na makikita sa loob ng inyong kusina o bahay na ang pangalan ay nagsisimula sa pantig na katinig-patinig. Isulat ang pangalan ng bawat bagay at bilangin kung ilang pantig mayroon ito. Kung wala ng katanungan, dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok sa ating talakayan. Naway magsilbi itong gabay sa inyong patuloy na pagkatuto. Hanggang sa muli!